Bailon. Ako si Dalia May M. Bergantinos. Ako si Sarah Jane P. Villoso. Ako si Bea Lara Cabantul. Ako si Pauline Constantino. Ako si Rhea May D. De Los Santos. Ang wikang Filipino sa larangan ng negosyo. Sa paglipas ng panahon, marami na ang nagbago at patuloy na nagbabago, lalong-lalo na ang unting-unting pagkalimot sa pagtakwil ng sariling wika ng mga Pilipino, ang wikang Filipino. Dahil sa impluwensya ng mga wikang banyaga at sa pagiging bukas sa pagtanggap sa wika, ay tila nagbubura na sa isipan ng karamihan ang paggamit ng sariling wika. Ngunit dahil sa patuloy na pakikibaka at pagpapahalaga ng iilan, ay patuloy pa rin lumalaganap at nananatili ang wikang Filipino. Ngayon, ating tunghayan kung paano patuloy na lumalaganap at nagbibigay halaga ang wikang Filipino, hindi lamang sa larangan ng akademiko, politika, medisina, agham, at maging sa larangan din ng negosyo, na kung saan ito ay nagiging daan sa pagpapalawak ng komunikasyon at mas epektibong pagpapahayag ng mga ideya, produkto at serbisyo. Suki na ng Korean supermarket na ito si Celeste. Minsan daw may nabibili siya mga produktong walang English translation ng pakete. Kaya natuwa siya na malamang obligado pala ang mga negosyanteng lagyan ito ng translation. So much better para maintindihan nila. Aminado ang manager ng Korean supermarket na may ilang produktong wala pang English translation kaya naglagay na muna sila ng marka sa estante. Minsan po nag-a-assist kami ng customer pag hindi nila alam. Kasi tinatawag naman po nila kami kung anong product yung binibenta namin, kung paano lutuin siya. Nilinaw ng DTI na dati nang may utos ang Food and Drug Administration na dapat may English o Filipino translation ang mga imported manufactured goods. Pero hindi lang sa mga produkto sa supermarkets dapat may English o Filipino translation. Sakop din ng DTI order ang marami pang ibang negosyo, kagaya ng mga restaurants at department stores. Ang pinirmahang utos ng DTI na ipapublish ngayong linggo ay para sa lahat ng signages, billboards, advertisements, labels, price tags o menu, resibo at kung ano-ano pang marketing materials ng isang negosyong dayuhan ang produkto o serbisyo. It's unfair to the consumers kasi tayo ang hindi nakakaintindi kung ano yung sinasabi nung nagbebenta ng goods and services, 'di ba? Hindi sila dapat mapayagan. Noong Mayo, sinita ng DTI ang ilang Chinese restaurants sa Las Piñas dahil sa kawalan ng English translation ng signages at menu, pati na ang issue ng kalinisan. Babala ng DTI, may parusa ang hindi sumunod sa utos. Depends on the amount of capitalization, so it ranges between 1,000 pesos to 300,000 pesos. On the third offense, DTI may recommend the closure of the business establishment. Paalala pa ng DTI, kung imported na pagkain at gamot, FDA ang in charge. At sila naman sa mga establishmento gaya ng mga restaurants. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng maliliit na negosyo sa pagbangon ng bansa sa epekto ng COVID-19 pandemic. Saksi, si Ivan Mayrina. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos kaninang umaga ang pagpapasinaya sa isang small and medium enterprise hub sa Taguig. Pagkilala daw ito ng Administrasyong Marcos sa kahalagahan ng mga maliliit na negosyo sa pagbangon ng ekonomiya mula sa pandemya. Mahigit 99% ng mga negosyo sa bansa nasa kategorya ng micro, small and medium enterprises o MSME at nakakalikha ng 5 milyong trabaho, kaya sila raw ang magiging susi sa paglago ng ekonomiya. Hinikayat naman ng Pangulo mga MSME na gamitin ang mga financial assistance at facilities na ikinasa ng gobyerno para matulungan silang lumago. Pinayuhan din silang gamitin ang information and communications technology tungo sa anyang digital transformation ng bansa para masiguro. Ang college student doon na si Chok, iba raw ang nakitang potensyal na business, ang pobre kama o bed sheets. At sino nga ba ang mag-aakala na ang mga ito magdadala raw sa kanya ng milyong-milyong kita kada buwan? Yun, dahil sa pag-online business, nakapundar kami ng isang office na 600 square meter, isang warehouse, then 3 logistic partners, then meron kaming 4 na staycation. Pero bago maging certified millionaire si Chok, nabalot din daw ng kalungkutan ang kanyang buhay noon.
Taong 2018 na magkaroon ng chronic kidney disease ang kanyang ama. Si Chok daw ang laging katuwang at kasakasama nito tuwing magpapadialysis. Pero dahil nag-aaral pa siya noon, may isang beses daw na hindi niya nasamahan sa ospital ang kanyang ama. Nagsabi kasi ako sa kanya na hindi ako makakasama kasi may exam ako tsaka may reporting ako. After na lang, uwi agad ako din sasamahan kita. Pero within that day, na habang nagre-report ako, syempre na mag-isa lang siyang pumunta ng ospital. So habang naglalakad siya, bumagsak siya. Sorry. Doon na siya nag-cardiac, nakita siya ng mga tao doon, tinanong kung kanino ano to, tapos sinugod na siya sa ospital. So wala siyang kasama noon. Isang taon mula nang mamaalam ang kanyang ama, kinailangan pansamantalang tumigil sa pag-aaral ng kolehiyo si Chok. Pangalawa sa 5 magkakapatid, kaya malaking responsibilidad ang naiwan sa kanila ng ate niya para tulungan ang kanilang stepmother at 3 nilang half-siblings. Namasukan siya bilang packer o tagabalot ng mga parcel sa negosyo ng kaibigan ng ate niya. Nakita niya rito ang pasikot-sikot ng negosyo at kung gaano kalaki ang kinikita ng kanyang amo. Dito naisip ni Chok na baka posible rin siyang kumita ng malaki kung papasukin din ang pagninegosyo. Kaya nang natanggap niya ang kanyang unang sweldo na 5,000 piso, naisipan nila ng girlfriend niyang si Riza na nakilala niya rin sa pinapasukang trabaho na mag-enroll sa isang business webinar. Dito nila natutunan kung paano magpakilala at magbenta ng produkto sa pamamagitan ng social media. Naglakas loob at nangutang si Chok ng 5,000 pesos sa kanyang stepmom na ipinangpuhunan niya sa buy and sell business na sinimulan nila noong December 2021. Ang pinaka naging unang product namin is shoes. Secondly, yung watch. Then doon na lumabas yung bedsheet. Nakukuha nila ng 99 pesos ang mga sapatos at ibinebenta ito ng buy one take one for 599 pesos. Habang ang mga relo ay nakukuha nila ng 50 pesos at ibinebenta naman ng buy one take one for 299 pesos. At ang mga bedsheet naman ay nakukuha nila ng 100 to 150 pesos at naibebenta naman ito ng 329 to 500 pesos. Kung susumahin, nasa 200 to 400 pesos ang kinikita nila sa bawat item na kanilang ibinebenta. Pwede na! Dahil malakas ang demand, noong sumunod na buwan ay nangutang si Chok ng 50,000 pesos sa kanilang dating amo para makabili ng mas maraming items na ititinda. Ang ginawa namin nun is parang mas mataas yung will namin kaysa sa skill. Kasi wala naman kami skill Parehas naman kami empleyado, taga-balot lang ako, taga-chat support lang siya. Pero as time goes by na nag-aral kami na kung paano yung mga ginagawa ng mga negosyante, ano daw yung mga ugali ng mga negosyante. Pinag-aralan namin ng partner kung paano humawak ng pera. Kaya naman sa loob lang ng isang buwan, nabayaran na nila ang inutang na 50,000 pesos. Dito nila na-discover na sa lahat ng kanilang produkto, ang mga cobre cama o bedsheets ang pinakamabenta. Nung unang buwan is kumita kami na ng 112,000. Nung second month is naka-gross kami ng mga 600,000. Then third month, doon na namin nakuha yung pinaka first million namin. Then the rest, tuloy-tuloy na yun na 7 figures na yun a month. Pero ang mabilis na pag-unlad, may kasama rin daw palang mga problema. Hindi namin naalagaan yung paghawak ng pera. Nagkaroon kami ng maraming tao, mga puro estudyante, pero hindi din namin alam kung paano sila i-manage kasi parang masyado kaming naging mabait. Like, kahit hindi naman kailangan ng trabaho, baka gusto mong trabaho, tulungan ka namin para makatulong lang sa financial support nila dahil nag-aaral sila. Dahil dito, hindi raw nila natansya ang tamang dami ng tauhan, kaya lumaki masyado ang gastos nila sa pagpapasweldo. Hanggang sa pinag-aralan daw nila ito ng maigi kung ano lang ang kanilang pangangailangan. Mula sa higit 40 staff, ngayon ay nasa 12 ang naiwan sa kanila. Mas konti, mas madaling hawakan at turuan. Kada araw ay nakatatanggap sila ng 600 to 800 orders. Ngayon, kumikita kami ngayon ng mga 1 million gross or 1.2 something. Then ang net profit niya is mga 300 to 400,000 per month. Sa kabila ng limpak-limpak na kita, buwan-buwan, tuloy-tuloy pa rin sa pagkayod si Chok. Future plans is yung mga staycation na hawak ko ngayon is maging resort na siya by year of 2025. Mas makilala yung Homey brand na pag sinabing bedsheet is Homey na yung maririnig nila. Sa
Sa 1.5 taon bilang negosyante, ito ang pinakatumatak na aral kay Chok. Alagaan mo yung kung ano yung meron ka ngayon. Pinaka natutunan ko is building foundation and sustainability. Hindi nagmamatter kung gaano kalaki yung kinita mo agad. Nagmamatter yung kinikita mo as in, kahit mabagal, basta papalaki yung kita mo. I take advantage natin yung social media para mas makatulong sa self-growth natin. Mag-follow tayo sa mga taong may matututunan tayo kasi nagmamatter lahat ng naririnig ng tenga mo, maging matatag lang. Darating din tayo dun sa patutunguhan natin. Ang paggamit ng wikang Filipino sa negosyo ay hindi lamang isang pagpapakita ng nationalism, kundi isang matalinong estratehiya para sa tagumpay. Nagbibigay ito ng malaking bintahe sa pamamagitan ng pagpapadali ng komunikasyon sa mga mamimili na nagtatatag ng tiwala at nagpapalakas ng ugnayan. Higit pa rito, nagpapalakas din ito ng brand image at umaakit sa mas malawak na target market at nagtataguyod ng pakiramdam ng komunidad na humahantong sa mas matatag na suporta sa lokal na ekonomiya. Sa madaling salita, ang pagsasama ng wikang Filipino sa mga operasyon ng negosyo ay isang hakbang tungo sa mas matatag at mas matagumpay na paglago. Kahit na sa mga manggagawa, ang paggamit ng wikang Filipino ay nagre-resulta ng mas produktibong paggawa. Ginagawang mas simple ang internal na pakikipagtalastasan, pinabawasan ang mga hindi pagkakaintindihan at pinapabuti ang samahan ng bawat isa. Nagdadala ito ng positibong kapaligiran sa trabaho at nag-uudyok ng kolaborasyon at inobasyon. Sa paggamit ng wikang Filipino sa larangan ng negosyo ay mas napapadali ang komunikasyon sa pagitan ng negosyante at ng mamimili, mas nahihikayat at naiintindihan ng lahat ang isang produkto kapag ang wikang Filipino ang ginagamit dahil ito ay mas komportable. Gayun din ay nakatutulong ito upang mas maging mabisa, mabilis at malakas ang pakikipag-ugnayan o relasyon sa mga supplier at kasamahan sa mga negosyo. Maiiwasan din ang mga hindi pagkakaintindihan sapagkat sariling wika na natin ang ating ginagamit. Ito rin ay nagpapakita ng pagkakakilanlan bilang isang Pilipino at pagpapakita ng mga mahahalagang aspekto ng kultura at identidad ng isang bansa. Bagamat hindi natin maiiwasan o maiaalis ang paggamit ng salitang Ingles o wikang Ingles, ay mas mainam at mas nakakamangha, gayon din ay mas maipagmamalaki natin ang pagka-Pilipino o ang ating sariling wika ang ating gagamitin sa larangan ng negosyo. Ito ang wikang Filipino.